Guys, may nabili tayo na aircon. 400 ko lang nabili to. Panasonic. Hindi pa siya inverter. Tapos sabi, gumagana daw pero hindi lumalamig. Yan, kinabitan natin ng clamp meter. Tapos free wheel naman yung pan niya. Yun naman stock. Testing natin. Low pan. High pan. Low cool. Yun. Wala nga yung compressor guys. Pero may pan. Check natin kung capacitor lang. Wala. 0.4 lang. Wala. Dapat dito 5.4. Testing natin, testing. Yan, update guys. Good yung capacitor. Okay yung reading ng compressor. Nag-overload lang siya. Nag-high ampere. Pero hindi pa ako sure. Pero tingin ko dito. Titingnan nyo yan. Patay natin ilaw. Halos walang makita sa labas. Tapos walang lumalabas na hangin. Linisin muna natin. Yan na guys. Working na siya. 3.6 ampere. 400 natin nabili. Malinis na din yung likod. Kita na yung liwanag. $3.8. Lamig na. Ito, normal lang yung nagbibuild ng ice. Pero matutunaw yan. Guys, nadali na natin. Pero hindi pa ako nakabili. Kaya siya nagka-cut off agad kasi may tama na yung overload protector niya. Yan. Biyak na. Biyak na yan. Kaya ang bilis mag-lose contact. Nawawala ng contact to. Itong dalawa. Ang gagawin natin, bibili tayo nito para maipalit. Then goods pa to. Pwede pa to kahit mga 2.5 maibenta. 2.5. Yan guys, napalitan na natin yung overload protector. Bali, ito lang yung nakita ko na problema nun. Bukod sa madumi. Nalinis na natin. Malinis na yung, kita na yung likod niyan. Tagusan na. Tapos napalitan ko na din to. Ginamitan ko ng shrinkable tube kaso malaki yung nailagay ko. Wala na yung saktuhan. Kaya binalot ko din ng electrical tape. Hininang ko yung dugtungan kasi nilagyan natin ng terminal lock. Ngayon testing na lang tayo. Ito yung nabili ko ng 400 pesos. 400 pesos. 1.5 HP. Na Panasonic. Testing na tayo guys. 0.0 pan, low pan. 0.3 0.4 44 low cool. Yan, napakatahimik ng compressor. Magana. 3.7 high cool natin, high cool. 3.9 ampere. 3.96 95. Malamig na siya. Nagmamais na. Dapat po sa mawawala yan yung pag-build ng ice niya. Tapos malamig pa din siya at 4 ampere. Ang maximum kasi nito makalagay dito sa kaha niya is 5.4. Tahimik. Lakas ng pan, malamig. 4.3.
Yan na guys, kung saan nawala yung ice filter niya. Tutunan. Ampere natin 4.9. Oras natin 2:03. Paganahin natin to kahit mga hanggang 2:10. Check natin. Nasa 5 na. Ganda pa ng lamig. Wala pang repair to guys. Wala pang history ng repair. Ito lang. Galitan natin yung overload. 400 pesos. Guys, time check tayo. 2:14 na. Yan. Wala na yung build up ng ice kanina. Normal lang yan pagka starting. Tapos yung ampere natin sakto-sakto 5.4. Ganda ng lamig. 5.4. Diba? Sakto lang. Hindi siya inverter, pero yung mga ganitong klase ng aircon, talagang ilalaban mo ng pangmatagalan to. Tapos pag nasira, napakasimple lang ng mga pyesa. Walang mga board na sobrang mamahal. Ito, ang naging problema nito, binenta kasi sa akin to kasi nga nakatambak na daw. Tambak na lang siya, hindi na ginagamit, hindi na pinagawa. Kasi hindi na lumalamig, pero umaandar yung pan. Tapos nung chinek natin, gagana yung compressor sa una, tapos mga ilang minutes, magka-cut off na siya, tapos hindi na siya babalik. Dahil dito yun guys, sa overload. Mapapansin nyo yung overload protector nya, may biyak na yan, oh. Yan. Yan, tapos ito sa baba. Ngayon, yung tendency kasi niyang biyak na yan, mabilis siya magbe-bend kasi hindi nabuo yung ano, yung plate, metallic plate natin. Biyak na. So pag nag-bend siya, ikakat niya tong linya na to. Dito kasi yung isa, dito yung isa. So dito yung isa, ayun no, dito sa baba. At dito yung isa. So pagka nag-cut off na siya, nawala na ng contact, hindi nagagana si compressor. Ito yung common natin. Okay? Bali yan ang pinalitan ko. Sa Shopee ako bumili, 108 pesos kasama shipping fee. Kasi kung walang shipping fee, nasa 90 plus lang yun. Shopee. Pero pag dito ka bibili sa mga store, mabili ng pyesa sa malapit sa inyo, nasa 200 pataas yan. Yung ganito. Eh, hindi ko naman minamadali, kaya nag-Shopee na lang. Okay? Okay na, working na ulit. Kung nakatulong tong video natin na to, please like, share, and subscribe guys. Salamat.